checking if small or large axial load yung kinu-carry ng ating structure or ng ating member. Let us check. Una, meron tayong LRFD, which is PU over PPN. O, check na lang natin. Ilan ba to? PU for LRFD. Saan ba? 852 ito. 852. Kilonewton. And then, yung PPN natin, solve natin kanina yan. Ito siya. So, 169704. 169704 kilonewton. So, this will yield to the value, ay value niya, 0.502. So, this is greater than 0.2, no? So, therefore, this is large axial compression. Axial load pala, sorry. Axial load. Okay, therefore, yung ating interaction formula will be PU over PPN plus yung bending natin along x-axis lang. So, this is MUX or 8 over 9 MUX. So yung ating member serves more of a beam, more of a column than a beam. Kasi nga, malaki axial load, no? Kinikerry niya. Ito, Phi, M, N. Okay, along x-axis lang. Kasi wala tayong bending along y-axis. Okay, criteria natin dito para safe siya, should be less than or equal to 1.0. Okay, ito ay for LRFD pa lang, ano? I-check naman natin kay ASD. Wait lang. Okay, for ASD naman, so, meron tayong criteria na PA over PN over omega. So, ang PA natin dito, ano yung solve natin? Kaninang PA? PA. 570. Ang PN over omega natin is 1129.1. 570, 1129.1. Ito is 570 kilonewton. So, ang ratio ng actual over allowable is 0.505. So, this is greater than 0.2 ulit. 0.2. Therefore, large axial load. So, yung member natin ay it is more of a column than a beam. So, ang criteria natin dito, yung interaction formula, ay magiging PA over PN over omega plus MAX over, okay, wala yung ano natin, 8 over 9. MAX over MNX over omega. So, that should be less than 1.0 para maging safe. Ang kulang na lang natin dito, yung sa bending, ano, for this one, si MUX, saka si VMNX. Dito naman, si MAX, saka ito. So, solve natin yung bending. Okay, solve for MN.
Paano natin solve yung MN? Una, check natin. Check if compact section. Kapag check natin ng compact, di ba ito din yon? B over, asan na ba yun? Check for, ito sa taas pala. Itong stiffened element, parang siya din yan. Kaso, iba lang tong criteria dito. So, copyin ko na lang ito. For flange. And ito naman yung for web. Ito po yung kay flange. Ito yung kay web. Yung criteria natin dito ay, ano na yung criteria dito? Before flange, dapat maging less than 0.38 square root of E over Fy siya para maging compact. Solve natin, ilan ba tong 0.38. Square root of 200,000 over 345 yung Fy. Ang value niyan ay ilan ba? 0.38 200,000 over 345. So 9.149 200,000. So, na-satisfy natin to. Therefore, siya ay compact. Ito naman, ang criteria naman natin sa web ay 3.76. 3.76 square root of E over Fy. Of 3.76 square root of 200,000 over 345. That will yield to the value 90.5. So, dahil nakamit natin yung criteria na to, no? Therefore, siya ay compact. Pag compact, parehas compact. So, wala tayong local backlink, ano? Wala. Diba ang criteria natin dyan? Yielding, flange, local backlink, web, local backlink, saka lateral torsional backlink. Okay. So, wala tayong flange, local backlink, saka web, local backlink kasi parehas siyang compact. Pa-check natin yung lateral torsional backlink. For lateral torsional backlink, mag-yield to, mag-governs yung yielding natin pag ano siya, no? Tawag dito. Yung LB ay less than LC. Or siya ay fully laterally supported. Pa-check natin. Ano ba yung LB natin? Unbraced length. LB is unbraced length 6 meters. 6.0 meters. So, check natin ilan ba yung LP. For LP, that is 1.76 RY square root of E over Fy. This is 1.76. 65 yung RY natin. Then, 200,000 over 345. And this is equal to 2754 millimeter. So, dahil di siya na-satisfy na mas malaki yung LB natin. So, check natin si LR.
LR is 1.97. RTS E over 0.7 FY, the square root of JC SXHO plus square root of JXHO squared 6.76 0.7 FY over E squared. Ayan. RTS, giniven ba to? Ayan. So, ano tayo, no? Giniven niya yung RTS. 72.39. Pati yung J. So, giniven na halos yata lahat. Kasi, sobrang haba pag hindi siya given, ano? So, RTS, meron tayo, ano ba yan? Given si RTS, si J, si C, doubly symmetric, so that is 1.0, di ba? Yung C natin, doubly symmetric siya, 1.0. Okay, so, salpak na lang natin yung mga given. 1.97. RTS is 72.39. 1.97, 72.39. E is 200,000. 0.7345 yung FY natin. Square root of JC. Ang J natin, ilan daw yung J? 757.54 times 10 raised to 3. SX. So, ito din yung SX. Then, SXHO. Tuloy natin. Okay. S sub X is 9893. Sulat nga muna natin dito yung JC. SXHO. For J, 757.54 times 10 raised to 3. S sub X, 983.22 times 10 raised to 3. H sub O naman is 241. Okay, so this is equal to 0.003197. So, store na lang natin to sa A. Yan. So, we have A plus square root of A squared. Yung A na yan, ito yan, ano, yung store natin. A squared plus 6.76. Tapos, ito, gusto nyo, i-store nyo to sa B. Ito, pwede nyo yan i-store na lang sa B. So, plus 1 over B squared. Okay, so, ang LR natin ay equal saan? LR is 10.384 meters. So, therefore, yung LB natin, si LB ay gumina kay LP and LR. So, dahil yan, ang gagamitin natin na MN is equal to nandito tayo sa zone 2, ano? Zone 2, ang MN natin is equal to CB MP minus 0.7 FY SX
LB minus LP over LR minus LP. Okay, ang criteria naman natin dito, dapat ito ay less than or equal to MP. Okay? So, ano ba yung MP? Ang MP natin ay equal to Fy/Z. Ang Fy is 345 megapascal. Ang Z value natin, given ba yung Z? Ayan, Zx is 1091.38 times 10 raised to 3 millimeter cube. Ang plastic moment natin ay equal kay 376.53. This is converted to kilonewton meter. Then, substitute lang natin yung mga values dito kay Mn. Ayan. For Mn, ang CB natin, given din yung CB. CB ba given? So, okay. So, hindi given yung CB. Pero, based dito sa ating loading, kung pupunta tayo dun sa balikan nyo na lang to. Parang naging ganito siya. Ang loading niya nandito sa gitna, P. Yung CB daw niyan, pag ganyan yung loading, ay 1.32. Check natin. Okay, balikan natin tong table dun sa ating flexure. Sabi dyan, yung values daw ng CB for simply supported. Actually, ito ay mayroong formula. Pero ang haba kasi ng formula na yun, so most of the time, hindi ako nag-agree na kailangan natin magkabisa ng mga, kunwari, ganito, mga constant na ganyan. Pero, dahil nga ito is sobrang haba para isolve, so, dito sa part na to, mas pipiliin ko pang magkabisa kaysa mag-solve, So, ito ba? So, balikan natin. May pin-provide naman sa atin na table. So, values for CB, for simply supported beam. So, ayan. Yung load natin is nasa mid-span. So, lateral bracing, none. Load at mid-span. Ayan, ang CB natin now is 1.32. Okay? So, CB is 1.32. MP 376.53. Minus parang ano ba, kailangan niya na 376.53. Ito, convert na natin. FY is 345. SX, ilan yung SX? 983.22. Ayos. Ay, mali. Times 10 raised to 3 ito. Okay, convert na natin ito sa kilonewton per meter. So, multiply natin to ng 10 raised to 6. Okay, what else? Yung LB. So, pwede natin gamitin dito yung naka-meter since ma-cancel out lang din naman yung kanyang unit. So, LB natin is 6 meters. Na-solve natin L sub P. Kasi L sub P. Ito. 2.754. Saka LR is 10.348. 2.754. Kinuha natin yung meter, 2.754
2.754 meter. Baka isipin nyo na iba yung... And what else? 10.348 minus 2.754. Ayan. So, this will yield to, ang MN natin magiging 418.6. So, this is in kilonewton meter. And then, check natin to, diba, dito kay MP. Ang MP natin ay 376. So, 376.53 kilonewton meter. So, dahil hindi siya na-satisfy, ang gagamitin nating MN ay equal kay MP, which is 376.53 kilonewton meter. Okay, may value na tayo ni MP. Ay, ni MNX. Ano pa ang kailangan natin? No? So, yung moment, given pa yung moment. So, ano yung moment na maximum moment nitong load na to? So, bali yun na lang. Kukunin natin. So, for loading na ganyan, ano yung maximum moment? Kasi familiar tayo pag uniformly distributed, pag ganyan, di ba this is WL squared over 8, yung maximum moment. O paano pag nasa gitna lang yung load? So, iba na yan. Ano yung maximum moment ng ganyang loading? So, ang maximum moment pag ganito yung loading is WL over 4. Ay, PL. PL over 4. Okay? So, solve natin. So, dalawa yung criteria natin, the ESD at LRFD. So, after solving for MN, pwede na natin i-solve yung LRFD nito. PMN, ano? This is equal to 33.88 kilonewton per meter. And ESD naman is MN over omega. So, 376.53 divided by 1.67. Okay, this is equal to 254.47 kilonewton meter. So, solve naman natin si MUX. Tama ba? MUX yan. MUX. So, MUX, ito yung actual load, ano? From actual load. Moment from actual load. Yung maximum moment na nararamdaman ng beam natin dahil dun sa load na, ilan daw yung load dito? May dead load na, yung dead load, ilan nga ba? Dead load is 30 kilonewton. Then yung live load naman ay 50 kilonewton. So, LRFD, MUX, 1.2 na PL over 4 plus yung P dito, yung dead load, ano? So, dead load DL length over 4 plus 1.6 live load length over 4. Okay, 1.2 30, length natin ay 6 plus 1.6 live load is 50, length ay 6 per 4. Okay, check natin.
1.2 times 30 times 6 over 4 plus 1.6 50 times 6 over 4. That is 174. 174 kilonewton meter. For LRF, for ASD naman, MAX is equal to, okay, dead load plus live load lang siya. So, moment na kinukuha natin. So, DL, yan yung P, L over 4, no? So, dead load plus live load lang. So, DL over 4 plus live load, length over 4. Walang factor. Okay, 30. Actually, pwede natin tong ipag-plus agad eh. Dead load plus live load. Okay, oh, pwede din. Dead load plus live load. Ayun yung makukuha yung total P. Okay, 30 over 4 plus 56 over 4. So, this is equal to 120 kilonewton meter. Pwede nyo din gamitin ito, no? So, DL plus live load is 30 plus 50 equal to 80. Saka nyo kunin si PL over 4. So, yung load na P dyan, yun yung 80. So, 80, length is 6 over 4. This is also 120 kilonewton meter. So, hindi nyo ito magagawa dito kasi kailangan naka-factor. Iba yung factor niya kasi. 30. Okay, na-solve na natin lahat. So, pwede na natin solve yung interaction value. Okay, for interaction value, ano na yung formula natin? Ito, no? So, ito for LRFD. Copy lang natin. Ito yung interaction formula natin. So, kunin natin interaction value para makita natin if that is less than LRFD. Okay, for LRFD, ano yung PU natin? PU 852 over VPN. Ay, actually, ito, nakakompute na natin tong value na to, di ba? Ano ba yan? Yan yung, ito yan, ito. 0.502. Okay, yun na lang lagay natin. 0.502. Ayan. So, kulang na lang natin yung moment. Plus 8 over 9. Okay, MUX, LRFD, ano, huwag kayo malilito. Yung MUX na LRFD kukunin natin. Saka, VMNX. MUX, asa na ba yun? So, 174. Laging tatandaan, actual over allowable. Okay. O, for LRFD, imbis na allowable, yung design ang tawag natin doon. Design is this. 338.88. This is equal to 0.958. 0.958. So that is less than 1.0. Therefore, safe. Or adequate yung ating member. For ASD naman, okay, PU ba dito? PA. Ito, ano? PA.
again, ito, na-compute na natin kanina. Kunin na lang natin yung value na yan. Asan yan? Ito, 0.505. 0.505 plus 8/9 MAX. So, 120. Ang allowable bending moment natin is 254.47. 47. This is equal to 0.978. Less than 1.0, therefore safe yung section or adequate yung section. Ayan. So, for your assignment na lang, ang try nyo eto, baguhin nyo lang to. Same yung loading. Ay, hindi. Baguhin din natin loading. Ang length niya, assignment. Yung length niya, gawin nyo 10 meters. PD is 100 kilonewton. Then PL, ito yung actual load, actual dead load. Then actual live load is 80 kilonewton. Horizontal load o yung transverse load natin dito sa gilid, gawin yung W, dito. H is, para sa to, dead load, sige na, dead load ay 10 kilonewton per meter. Saka, live load na 15 kilonewton per meter. Ayan. And then, sige, ito pa rin, yung properties pa rin na to. Ito pa rin yung section. So, check nyo naman if adequate yung section. Ito lang yung nabago, no? Ito lang yung nabago. So, palitan nyo na lang to. Palitan nyo na lang yan. Ito na yung value niya. Okay, check nyo if adequate yung section. Sa short bond paper na lang pakisulat and then to be submitted on January 22.